Hello everyone, welcome back to our channel, and for today's video pag-uusapan naman natin ng designing a survey questionnaire. So, let's go! So first, ano nga ba yung survey questionnaire, no? Yung survey questionnaire, nagpe-present siya ng mga set of questions sa respondent, tapos yung respondent sasagutan yung mga questions na magiging data para kay researcher. On the surface daw, madali lang isipin na madali lang gumawa ng set ng questions, pero actually maraming mga kailangan at hindi kailangan gawin, o maraming mga dapat o hindi dapat gawin sa paggawa ng mga question. Ang key daw to developing a good questionnaire is to keep it short. Pero kahit short lang siya at simple lang, dapat nakaka-capture nito, nakukuha nito yung mga impormasyon na kailangan mo. Types of questions, meron tayong tinatawag na structured, also known as fixed response. So ito yung mga questions na pinapakita sa respondent, tapos may nakalagay na doon o may kasama na tong mga option kung saan doon pipili ng sagot si respondent. So, bibigay siya ng question, magbibigay rin siya ng mga pagpipili ang mga sagot. Sa data collection and analysis daw, mas madali pag structured o fixed response. Okay, mas madali lang siya, tsaka mas mabilis lang gawin. Best suited in the following situations. Number 1, when you have a thorough understanding of the responses so that you can appropriately develop the answer choices. So, importante yan. Dapat malawak yung kaalaman mo tungkol sa issue, pati na rin sa mga possible option, possible answers na pwedeng isagot ni respondent. Kasi pag wala kang alam, pag hindi mo siya masyadong kabisado yung mga possible responses dun sa tanong na ginawa mo, puro mali-mali na yung mga option na nilalagay mo. Mga hindi na tama yung mga option, no, mako-confuse na si respondent kasi wala naman dun yung sagot niya, tsaka parang hindi tama yung mga pagpipilian. Kunwari, parang magtatanong ka na ano yung paborito mong breed ng aso? Tapos wala kang masyadong alam sa aso, nilagay mong mga option bulldog, police dog, shih tzu, o yun lang. Okay? Dahil sa kulang ang kaalaman mo sa mga breed ng aso, ay hindi proper, hindi appropriate yung mga choices na nilagay mo. Dapat sa fixed response questions o sa structured questions, dapat kumpleto na doon, nandun na lahat yung mga possible na pagpipilian ng respondent para makakuha ka ng accurate na response. Number 2, when you're not trying to capture new ideas or thoughts from the respondent. So ganito kasi yun, pag sa structured questions kasi, yung mga idea about dun sa topic galing na mismo sa'yo, sa gumawa ng questionnaire. Kasi ikaw yung magbibigay ng tanong, ikaw rin yung magbibigay ng mga pagpipilian. Kasi kung gusto mong makakuha ng mga bagong ideya galing sa respondent, dapat mga open-ended question yung gagamitin mo, hindi fixed response. So meron tayong example ng structured questions. Number 1, the first one is, do you have a driver's license? So this is an example of the structured questions. Nandito na yung question, nandito na rin yung mga pagpipilian ni respondent. So it's either yes or no dito sa first question na to. Second question, which subject do you enjoy the most at school? So nandito na lahat ng pagpipilian. So kung mapapansin nyo, kung wala dyan sa first 6 subject yung gusto ni respondent, pwede niyang piliin yung other, which is yung pinaka-last. So nandun pa rin, kahit na anong maisip na sagot ni respondent, andun pa rin sa questionnaire. So accurate pa rin yung makukuha mong sagot or data. Structured, yeah. When writing the selection of responses for a structured question, you need to make sure that it covers all possible alternatives that the respondent might select. Ito yung sinasabi ko kanina. Kuwari yung mga option mo lang, kung yung tanong mo anong paborito mong breed ng aso, tapos kulang yung nilagay mo doon sa sa mga pagpipilian, hindi na accurate yung makuha mong data. Kasi kung sasagot si respondent, mapipilitan siyang checkan yung breed ng aso na hindi naman niya gusto. Kasi nga, kulang yung binigay mong options. And dapat daw, yung mga possible answers ay unique. Diba? Unique. Hindi yung may pagkakatulad dun sa isa. So, meron tayong example dito. Every option on the number of hours has been included. So, ibig sabihin, kahit anong sagot ni respondent, nandun pa rin sa mga option na binigay mo.
Also, there is no overlapping of hours. Ang ibig sabihin dito, kunwari overlapping, sabihin natin letter A, 0 to 1 hour, then letter B, 1 to 2 hours, doon nag-overlap. Pag kunwari 1 hour yung gusto ni respondent tapos dalawa, 'di ba? So magiging magkakaroon na ng konting kaguluhan doon sa data na nakuha mo. Hindi masyadong accurate. Ito yung tanong, how many hours a day do you spend doing homework? So maganda yung pagkakagawa kahit na anong oras yung ginagawa ng respondent, nandito pa rin sa mga pagpipilian. Sometimes daw, including general catch-all responses gaya ng other, don't know, none of the above, at the end of a list, diba, kailangan daw yan minsan para ma-ensure na yung makuha mong data ay accurate pa rin. Kasi minsan sa sobrang haba, sobrang lawak na yung mga possible answers, hindi mo yan malalagay sa survey questionnaire, lagyan mo lang ng other. Pero remember, gagawin mo lang yan kung kinakailangan kasi as much as possible sa structured questions, dapat nandun na lahat yung mga pagpipilian ni respondent. Nandun na lahat yung mga posibleng sagot ni respondent. You should also make sure that all of the answers are relevant to the question. So common sense naman talaga yan. Pag magbibigay ka ng mga possible responses sa isang question, dapat lahat sila relevant. Kasi makaka-distract lang naman yung mga irrelevant responses. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat malawak yung kaalaman mo, dapat sobrang alam mo na lahat yung mga posibleng maging sagot ni responses. Kabisado mo na yung topic, kabisado mo na yung mga pwedeng sagot. Kasi kapag hindi mo masyadong master yung topic at saka yung mga possible responses, pwede kang maglagay ng mga irrelevant answers sa isang question. So why is this a bad question? No? Which subject do you enjoy the most at school? Ito example na isang bad question kasi isa sa mga responses dito ay football practice, which is hindi naman talaga siya subject. Isa itong parang activity. Consistency is very important in writing the list of responses. Dapat yung mga responses mo is parang equal sila lahat. Walang mga responses na nag-stand out kumpara sa iba. Kasi pag meron nag-stand out, pwedeng ma-distract si respondent tapos yun na yung pipiliin niya kahit hindi naman talaga yun yung gusto niya or yun yung tama para sa kanya. All of the responses should be similar so that no single response stands out. Ito yung sinasabi ko kanina. Consistency daw helps to ensure that you are not leading respondents. Ayan, sinabi ko na nito kanina. Kapag meron kasi option na nag-stand out, pwede mong i-lead doon yung respondent para yun yung sagutan niya o yun yung isagot niya. It also makes it much easier for respondents to find the answer that is relevant to them. Kasi hindi na sila mahirapan kasi consistent yung possible answers na binigay mo. Madali lang siya maintindihan at hindi na sila maguguluhan pa. Why is this a bad question? How many hours a day do you spend doing homework? So first option, 0 to 1 hour. Second option, 120 to 118 minutes. So dun pa lang mahalata na natin kung bakit ba siya mali. Kasi yung unang option gumamit ng hour, ang ikalawang option ay gumamit ng minutes. So dapat consistent. Kung hour ka lang. Kung minutes ka lang. Kasi dito magko-compute pa si respondent kung anong yung sagot niya. Sometimes you will be interested in obtaining a person's opinion on a topic, subject, product, event, etc. So ito na, papasok na dito yung rating tsaka ranking. Rating muna tayo. Pag gusto mong makapture yung degree ng emotion, diba, tungkol sa isang event, kunwari event, topic, subject. So, gagamit ka ng rating question. Under pa rin to ng structured question kasi nandito na lahat yung posibleng sagot ni respondent. Example, please describe how you felt about the homecoming pep rally. So, unsatisfied, somewhat satisfied, satisfied, very satisfied. So, pili lang siya ng isa dyan. Tandaan, a rating question asks respondents to explain the degree with which they feel about a certain topic, subject, event, etc. So, feeling, emotion, degree of emotion. Sa ranking question naman, di ba alam na natin kapag rank 1, yung pinakamagaling, rank 2, sunod sa pinakamagaling. So, yun yung ranking. So, ito yung example ng isang ranking question. No, please rank the following homecoming activities in order of preference. So, meron dyan mga pagpipilian. Ang gagawin ng respondent,
lalagyan niya ng number 1 yung parang the best para sa kanya, kasunod naman yung number 2, 3, and 4. So, a ranking question, tinatanong si respondent kung ano yung na-feel nila tungkol sa isang event or isang bagay by comparing it sa pamamagitan ng pagkukumpara ng mga binigay na option mo. So, again, ito yung rating tsaka ranking questions. Sa rating, if you are trying to get a respondent's opinion about something, di ba? I-rate mo sila kung ano ba siya, 3 ba siya, or 5 ba siya. So, respondents will give their feeling about each item. So, you would know from rating if the respondent likes or dislikes the items on the list. So, malalaman mo kung nagbigay ka ng isang option, malalaman mo kung gusto niya ba yan or hindi niya gusto yan. Sobrang gusto niya or sobrang hindi niya gusto. Dito yan makikita sa rating question. Sa ranking question naman, papasok dito yung order of preference. Alin yung gusto niya, alin yung pinaka-gusto niya, alin yung ayaw niya, alin yung pinaka-ayaw niya. Tapos, kasi kinukumpara niya yung mga option na binigay mo eh. Kaya nga siya magra-rank. This type of question leads you to an answer where the respondent is comparing one thing to another. Yan. If the respondent feels the same about 2 or more items, they are still forced to sort them into ranking. Ito yung problema sa ranking question. Ang problema kapag parehas lang yung feeling nyo dun sa dalawang option, 'di ba? Mapipwersa siya na pumili ng isa kasi nga ranking, 'di ba? The results tell you which is the most preferred and which is the least preferred item on the list. You do not know from a ranking if the respondent likes or dislikes any or all the items on the list. So, hindi mo malalaman kung gusto niya or hindi niya gusto yung mga yung mga option na binigay mo. Sure, pwedeng yung isang option ay mapunta sa pinaka-last sa ranking, pero wala naman talagang nagsasabi na ayaw niya yun eh. Kasi pag sa ranking, hindi naman porket pinakahuli siya sa rank, diba? Hindi naman porket pinakahuli siya sa rank, hindi naman ibig sabihin na hindi niya gusto yun. Yun yung problema sa ranking question. Non-structured questions. Non-structured questions, ito yung open-ended questions. Ito yung mga question na walang list of answer choices. Wala kang binigay na mga mapagpipilian kasi nga open-ended question siya. Respondents are simply asked to write the response to a question. So, ang gagawin ng respondent dito, isusulat niya yung sagot niya dun sa binigay na space para sa kanya. Example of a non-structured question, what do you like best about the scientist program? It is best to use non-structured questions when you are exploring new ideas. Ayan, new ideas. Yung parang hindi mo masyadong kabisado yung topic, tapos kukuha ka ng idea dun sa mga respondents, gagamit ka naman ngayon ng open-ended questions. Sa close-ended kasi o sa fixed response, structured questions, ikaw mismo yung magbibigay ng mga possible answers eh. So, yung mga idea galing din sa'yo. Wala kang makukuhang idea dun sa respondent. Unlike non-structured questions or open-ended questions, sobrang lawak ng mga posibleng maging sagot dito. Kaya, bibigyan mo na lang ng pagkakataon sa respondent para isulat yung sagot niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng space kung saan niya susulat yung sagot niya. In some situations daw, you may have a partial list of answer choices. So, meron ka ng alam na mga posibleng maging sagot na respondent, pero may doubt ka, hindi ka sigurado kung yun lang ba yun lahat. So, ang gagawin mo, gagamit ka ngayon ng partially structured question. So, ito yung example ng isang partially structured question. Kung makikita nyo, merong mga choices. Diba? Merong choices. Pwedeng pumili dyan si respondent. Pero, kung wala dyan yung gusto niyang sagot, kung wala dyan yung sagot niya, pupunta siya doon sa other. Yun yung checkan niya. Tapos, sa tabi ng other, merong space kung saan niya pwedeng isulat yung sagot niya. Hindi to katulad nung kanina, yung structured question kung saan may other, pero wala namang space kung saan pwede niyang isulat yung sagot ni respondent. So, papasok pa rin yun dun sa structured question. Unlike kasi dito, binibigyan ng pagkakataon sa respondent na isulat yung sagot niya dun sa tabi ng other. Non-structured questions, ito yung mga open-ended questions.
makakakuha ka ng insight galing sa mga respondents mo, mga thoughts and ideas about the subject, mga bagong ideya. Open-ended questions are useful when you are trying to capture new ideas or information. The disadvantages to using open-ended questions is that it can be much more time consuming. Diba? Masyadong komplikado kasi babasahin mo ng mabuti yung lahat ng responses ng mga respondents mo bago mo ma-analyze ng mabuti. So, time-consuming talaga siya. In general, you should try to minimize the number of open-ended questions in your survey questionnaire. So, minimize mo lang, mas marami yung structured questions kesa doon sa non-structured questions. If you find yourself designing a survey questionnaire where the majority of the questions are open-ended, then you may need to do more exploratory research. O, ibig sabihin, kapag napapansin mo na yung mga tanong na ginagawa mo puro open-ended, ibig sabihin, kailangan mong munang mag-research tungkol dun sa subject or tungkol dun sa topic para mas makagawa ka ng mga fixed response questions o para mas makagawa ka ng mga structured questions. Kasi again, pag mas malawak na yung kaalaman mo dun sa topic or subject, mas malalaman mo kung ano ba yung mga posibleng sagot na respondent. So, mababawasan yung mga open-ended question mo. Tips to creating a good survey questionnaire. First, clearly state your intention. Dapat malinaw sa respondent mo kung bakit mo sila binibigyan ng survey questionnaire. Kasi maraming tao ang ayaw sumagot sa mga tanong, di ba? So, pag nalaman nila yung purpose mo kung ba't ka nagsusurvey, mas makukuha mo yung attention nila at mas magpa-participate sila sa survey mo. People will probably be more willing to help you if you clearly state your intention. Ito yung sinabi ko kanina. At the top of your survey, write a brief statement explaining why you are collecting the information. So, bakit mo kinukuha yung mga information sa kanila. Tapos, Siyempre, kailangan mong protektahan yung privacy ng mga respondents. So, hindi na kailangan isulat pa yung mga pangalan nila. Pwede mo silang i-identify as subject 1, subject 2, etc. Include instructions with your survey questionnaire. So, maglalagay ka ng mga instruction or kung paano ba nila sasagutan yung questionnaire. Kasi nga, kung anong sa tingin mo parang obvious na sa'yo, hindi naman talaga obvious sa ibang tao. So, kailangan nila ng malinaw na instruction kung paano ba nila ma-accomplish yung survey questionnaire mo. So, meron tayong example, please mark the appropriate box next to your answer choice with an X. So, malinaw, X yung ilalagay nila, hindi check. Answer all of the questions to the best of your ability. So, hindi ibig sabihin na sobrang accurate yung yung sagot nila. So, para hindi sila ma-stress, dapat malaman nila na okay lang na kahit hindi sobrang accurate yung sagot niya, basta yun na yung the best na naiisip niyang sagot dun sa tanong na yun. Don't ask for personal information unless you need it. Yung mga personal information, importante yan sa mga tao na nakakatakot magbigay ng mga personal info. Okay? Pag hiningan mo sila ng personal info, hindi niya magpa-participate sa survey mo, hindi niya sasagot sa questionnaire mo. Keep the questions short and concise. The wording for survey question should be short and concise kasi pag nakita na respondent na sobrang haba ng mga questions, ay nako, parang iniisip na masayang ang oras nila, nagmamadali lahat ng tao. Nasabi ko sa inyo. The best way to ensure your questions are well-worded is to test them by having other people review. Ipapabasa mo sa ibang tao yung survey questionnaire mo kasi minsan tingin natin tama na yung ginawa natin pero pag tinignan ng ibang tao, marami palang mga mali. Another tip, ask only one question at a time. So, example, bad question. Isa itong example ng isang double-barreled question. Now, how have teachers and students at your school responded to the new 45-minute lunch period? So, bad question siya kasi pinagsama yung teachers and students sa tanong. So, dapat ihiwalay mo yung teachers and students para mas makakuha ka ng accurate na data. Another tip in creating a good survey questionnaire is to make sure the questions are unbiased. Importante yan. So, bad question is itong leading question.
Do you think that the new cafeteria lunch menu offers a better variety of healthy foods than the old one? So, leading question daw to. Bakit? Kasi, ang parang dinadrive mo sa respondent sa sagot na gusto mo, 'di ba? Nililid mo si respondent sa isang conclusion na yung bagong menu is healthier than the old. So, kaya siya naging bad question or leading question. Yung response, a yes response kasi dun sa question na yun is mas madali. Okay? Many respondents may simply take the path that requires the least amount of thinking. Yan, lahat, sinabi ko kasi kanina, lahat ng mga taong pinapasagutan mo ng survey questionnaire, halos lahat sa kanila nagmamadali. So, kung ano yung mas madaling, kung ano yung sagot na nagre-require ng hindi masyadong pag-iisip, yun yung pinipili nila. So, mas madali, yes na lang. Kasi pag nag-no ka, may explanation. Parang ganun. Ang masasagutan ka, true. Answer true or false. If false, write the correct answer. Yan. So, para hindi ka na maguluhan pa, hindi ka na mapagod pa, piliin mo na lang yung true. Parang ganun yung nangyari. Yung neutral question, yun yung question na hindi bias. Next, why is this a bad question? How much did you spend on school supplies last year? Bad question siya kasi hindi na masyadong maaalaala ni respondent yung tamang sagot kasi last year kasi yung tanong. 'Di ba? Last year. So, may katagalan na. So, hindi na magiging accurate yung data na makukuha mo. So, make sure that the questions you're asking are questions that people will be able to answer. While this question appears to be perfectly acceptable, pwede naman talaga siya, kaso lang maraming mga students ang hindi na makakaalaala kung magkano na yung nagastos nila sa school supplies last year. So, most responses daw will probably be guesses. Ayan, kasi to the best of their ability naman, rather than actual numbers. Many respondents may become frustrated trying to calculate in their heads kung magkano yung nagastos nila aside from trying to remember kung magkano na ngayon nagastos nila. So, if a guess is all that you are looking for, diba, sasabihin mo, ay, okay lang kahit hulaan mo na lang kung magkano. So, kung ganun naman talaga, pwede naman palang hula-hula na lang, di i-revise mo na lang yung question. Yung parang ganito, how much do you estimate you spent on school supplies in the last year? So, estimate lang pala yung kailangan mo, i-revise mo na lang kasi mas madali naman siyang sagutan. Hindi na mapu-frustrate si respondent sa pagka-calculate at pag-remember kung magkano yung nagastos niya last year. Next, order or group questions according to subject. If you have more than 6 questions in your questionnaire, then dapat i-organize mo sila para masagutan sila ng maayos at mas mabilis. Present the questions in a clean and organized layout. So, maganda yung pagkaka-layout mo, hindi masakit sa mata, hindi nakakalito sagutan. A clean layout will make it much simpler for people to respond to the questions at para makakolekta ka ng data. So, dapat daw, yung method mo for marking answers is well explained. And then, consistent yung mga nakikita nila dun sa questions, gaya ng mga answer boxes at yung mga units. So, consistency. And lastly, we have, you need to test the survey questionnaire. So, once you have developed your survey questionnaire, magkukonduct ka naman ngayon ng small test. Testing mo, ang kaibigan mo lang, mga 5 to 10 people. Tapos, tanong mo sa kanila kung anong mga pwedeng i-revise, ano yung mga mali. Diba? Tanong mo sa kanila kung maganda ba yung survey questionnaire, makukuha ba yung information na kailangan mo. Tapos tanong mo sa kanila kung madali bang maintindihan yung instruction, alin ba sa part na yan yung nakakalito, yung mga ganun yung mga tinatanong mo. So, I think that's gonna be all for this lesson. I hope that you learn a lot. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na
At kung nagustuhan mo tong content na to, do not forget to click on like. Share mo na rin sa friends mo. Tapos, you can comment down below. Also, on nyo na rin yung notification bell para palagi kang updated. More videos to come. English topics explained in Filipino. At kung gusto mo rin na makakita ng mga ibang videos aside sa mga English topics, nag-upload din ako ng mga videos na about sa health and fitness, dance tutorials, visual arts basics. So, subscribe ka na. Bye.